Magandang tanghali ngayon po ay araw ng Lunes, ika-28 ng Marso taong 2016. Narito mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Biyahe ng mga bus sa mga terminal balik normal na matapos ang long holiday. Sandigang Bayan, sinentensyang makulong si LLDA General Manager ni Reyes Acosta dahil sa kasong graft. Filipino-Australian Jason Day tinanghal the world's #1 matapos manalo sa Dell Match Play. At TV program ng fast-rising FM station Wish 1075 mapapanood na sa UNTV simula ngayong Lunes. Una, sa ating mga balita ngayong tanghali, balik na sa normal ang sitwasyon sa Araneta Bus Terminal matapos dumagsa mga pasahero dahil sa long holiday. Mula sa Cubao, Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Flor, patuloy pa rin nga nagsisidatingan dito sa Araneta Bus Terminal ang mga bus na galing probinsya saka yung mga pasahero na balik Maynila na ngayong araw. Sa kasalukuyan nga ay dagsa pa rin ang mga pasahero na naririto sa terminal sa mga oras na ito. Ito yung mga pasahero na nakauwi na dito sa Metro Manila habang yung iba naman ay yung naghihintay ng kanilang mga biyahe pabalik naman sa kanilang mga probinsya. Sa ngayon ay may ilan pa ring mga tauhan mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang nananatiling nakadeploy pa rin dito upang bantayan ng seguridad ng mga pasahero sa terminal. Ang medical team naman ng MMDA ay nakastandby pa rin hanggang ngayong maghapon upang magbigay naman ng emergency medical assistance sa mga tao. Patuloy pa rin ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa lahat ng mga pasaherong paparating dito kung saan lahat ng mga ipinapasok na bagahe ay masusing ini-inspeksyon ng mga security guard. At kung ikukumpara nga natin itong mga nakaraang linggo, Floor, sa ngayon ay balik na nga sa normal ang operasyon dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joan Nano, nagulat mula sa Cubao, Quezon City. Balik normal na rin ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway. Mula sa Balagtas, Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor? Yes, Lord, magandang tanghali. Maluwag na ngayon ang daloy ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway matapos maranasan ang 3 araw na pagsisikip ng trapiko dahil sa pagdagsa ng mga bumiyahe sa kasagsagan ng long holiday. Ayon sa NLEX Traffic Safety Division, huling naramdaman ang mabigat na traffic kaninang alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga sa southbound ng Bukawi at Balintawak Toll Plaza sa papasok ng EDSA. Sa monitoring ng NLEX, simulang sumikip ang trapiko noong Sabado ng hapon dahil sa pagdagsa ng mga motoristang pabalik na ng Metro Manila matapos magbakasyon sa mga probinsya noong long holiday. Sa kabila naman ng pagbalik sa normal na traffic situation, ay patuloy pa rin nakabantay ang NLEX Traffic Safety sa mga motorista upang agad marespondihan ang mga nakararanas ng aberya. Sa kabuuan ng kanilang monitoring ay wala namang naitalang major accident sa NLEX. At yung muna ating update mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Nestor Torres, nag-ulat mula sa Balagtas, Bulacan. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 18 na sawi at 64 na sugatan sa mga naganap na aksidente sa katatapos lamang na mahabang bakasyon. Mula sa NDRRMC, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Flor. 24 na insidente ang na-monitor ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa 8 rehiyon sa bansa nitoong nakalipas na long holiday, kung saan 18 ang naitalang nasawi at 64 naman ang nasugatan. Ang mga naturang insidente ay iniulat na mga human-induced hazard tulad ng aksidente sa kalsada, sunog at pagkalunod. Itinaas sa Blue Alert status ang NDRRMC Operations Center dahil sa pagdagsa ng publiko pauwi ng kani-kanyang probinsya simula noong Miyerkules. Ilang mga kinatawan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection and Philippine Coast Guard ang nag-duty sa NDRRMC para sa mabilisang aksyon at monitoring. Patuloy namang nagpaalala ang ahensya sa publiko laban sa heat stroke at sunog dahil sa mataas na temperatura ngayong dry season. Samantala, nagkaroon din ng road reblocking ang Department of Public Works and Highways sa ilang bahagi ng EDSA southbound at northbound habang bakasyon.
Floor? Rosalie Cos nag-ulat mula sa NDRRMC. Sinentensyahan ng Sandigang Bayan ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo si Laguna Lake Development Authority General Manager at Presidential Advisor ni Reyes Acosta dahil sa kasong graft. Mula sa Sandigang Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hinatulan ng guilty ng Sandigang Bayan si Presidential Advisor on Environmental Protection at Laguna Lake Development Authority General Manager Nereus Acosta sa kasong graft. 6 hanggang 10 taon na pagkakakulong ang naging sentensya ng korte sa kanya. Kaugnay ito ng umaning maanumalyang paggamit ng kanyang 5.5 million pesos na Priority Development Assistance Fund o PDAF nung congressman pa siya ng municipality na Manolo Portage, Bukidnon taong 2002. Ayon sa impormasyon ng kaso, nagkaroon ng indirect financial o material interest si Acosta nang inilagay nito ang kanyang PDAF sa NGO na Bukidnon Vegetable Producers Cooperative kung saan siya mismo ay incorporator kasama ang kanyang ina na si Socorro Acosta na siya namang mayor ng Bukidnon. Sinentensyahan din ng pagkakakulong ng korte ang kanyang ina dahil siya anya ang nagpahintulot na magamit ang pondo ng NGO sa kanya nasasakupang munisipalidad. Sa naging desisyon ng Sandigang Bayan, sinabi nitong walang memorandum of agreement sa pagitan ng munisipalidad at ng NGO para sa nasabing proyekto. Wala rin anyang any form of communication sa Department of Budget and Management para dito. Ayon naman kay Nereus Acosta, ikinagulat niya ang desisyon ng 4th Division gayong inabsuelto naman siya sa 3 counts pa ng graft sa kaparehong kaso. Aniya, maaring dahilan dito ang pagpapalit ng mga mahistradong humahawak sa kanyang kaso matapos magkaroon ng reshuffling sa korte. Iaapela pa nila anya ang desisyon ng Sandigang Bayan at maghahain pa ng motion for reconsideration. Ina Flor ay nagbayad na rin siya ng bail bond na 30,000 pesos upang masiguro ang kanyang temporary liberty habang inaapela pa nila ang desisyon. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Sandigang Bayan. Nagpaliwanag ang Light Rail Manila Development o Manila Corporation sa madalas na aberyang nangyayari sa mga lumang tren ng first generation train ng LRT Line 1. Mula sa Maynila may report si Mon Hocson. Live. Yes, Mon. Floor, nagiging madalas ngayon ang mga aberya sa LRT Line 1 na nakukunan mismo ng video ng mga pasahero. Isa rito ay ang video ng isang pasahero na kung saan tumatakbo ang tren ng LRT na nakabukas ang pinto. Ang pinaka-latest ay ang aberya noong nakaraang linggo na kung saan ay nawalan ng supply ng kuryente ang tren. Medyo nagpanik ang ibang pasahero dahil huminto ang tren at nawalan rin ng aircon. 20 minuto nakahinto ang tren. Kailangan pang itulak ang tren ng isa pang tren patungo sa Central Station, subalit hindi pa rin nabubuksan ang pintuan. Sa video, nakakita sila ng ilang mga pasahero na mukhang nasusuffocate dahil sa siksikan at mayroon pang hinimatay na pasahero sa female section ng tren. Humingi ng paumanhin ng Light Rail Manila Corporation o LRMC sa mga nangyaring aberya. Ayon sa LRMC, karamihan ng nagkakaproblema na tren ay mga first generation train na mahigit 30 taon ng edad. Dahil sa katandaan ng mga tren ng LRT, posible daw maulit ang mga aberya. Pinayuhan ng LRMC mga pasahero na manatiling kalmado kapag may mga aberya. Maglalagay ng mga tauhan ng LRMC sa lahat ng mga first generation train ng LRT upang magabayan ng mga pasahero sakaling magkakaroon ng problema. Umorder na ng mga spare parts ang LRMC, subalit 10 buwan pa ito bago dumating. Ang mga bagong tren, madedelay rin ang dating sa 2018. 6 na buwan pa lamang ang LRMC na namamahala sa LRT Line 1 mula na maging private owner ito ng LRT. Yan ang latest, balik sa iyo, Flo. Mon Hocson nagulat mula sa Maynila. At sa iba pang mga balita, hinikayat ng ilang negosyante ang mga presidential candidate na pag-aralang mabuti ang mga issue sa Coco Levy Fund. Mula sa Maynila, may report si Brian De Paz. Live. Brian. Yes, Lakay, magandang tanghali. Nanawagan si Jess Aranza, ang presidente ng Federation of Philippine Industry sa mga tatakbong pangulo sa eleksyon na pag-aralan na ngayon pa lang ang Coco Levy Fund. Ayon kay Aranza, dapat agad itong talakay yung LEDAC o Legislative Economic Development Advisory Council upang di mapag-iwanan muli ang kapakanan ng mga coconut farmers. Iginit ni Aranza na nasaksihan na nito ang pagsisimula pa lang ng Coco Levy Fund hanggang sa magkaroon ito ng koleksyon. Ang ilang presidential candidate naman may iba't ibang hakbang kaugnay sa Coco Levy Fund.
Ayon kay Mayor Rodrigo Duterte, kung siya ang tatanungin, 1 buwan lang ang kailangan upang maipamahagi ito. Anya, kailangan lang ng political will at parang upang hindi ito maging estafa kung di ito ipamimigay sa mga coconut farmers. Tila nasisi naman ang kampo ni Presidential Candidate Mar Rojas ang pagkakabinbin ng Coco Levy Fund Trust Bill sa Senado na dapat ipaliwanag mismo ng Committee on Agriculture and Food. Nanindigan ng kampo ni Rojas sa pagkapasa ng panukala na kapwa umano nilang isinulong ni Congresswoman Leni Robredo. Sinabi naman ni Senador Grace Poe na dapat gamitin ng Coco Levy Fund o ang 93 billion pesos na pondo nito para sa programa na makatutulong sa pagkaparami ng kabuhayan o produksyon at mapalaki ang kita ng coconut farmers. Kinukwestiyon naman ni Vice President Jojo Marbinay kung nasaan na ang Coco Levy Fund na baka kasama na sa underspending. Sisikapin naman ng Senate Committee on Agriculture and Food na tapusin ang pagtalakay sa Senate Bill number 2675 o Coconut Farmers and Industry Development Act of 2015 na nakabinbin pa rin sa second reading ng Senado bago magtapos ang 16th Congress. Aminado sina Senador Ferdinand Marcos Jr. at Senador Cynthia Villar na may ilang issue pa na di pa natatapos ukol sa nasabing panukalang batas. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Brian De Paz. Nag-uulat mula sa Maynila. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga naninirahan sa Basilan sa maaaring pagsasagawa ng kaguluhan ng mga bandidong Abu Sayyaf ngayong eleksyon. Narito ang report ni Dante Amento. Nangangamba ang mga residente sa Basilan para sa kanilang kaligtasan lalo na sa papalapit na halalan. Bukod sa nagkukuta sa kanilang lugar ang teroristang Abu Sayyaf ay mataas ang kaso ng election-related crimes dahil sa mahigpit na labanan ng mga magkatunggali sa politika. Ayon sa ilang residente, tuwing sasapit ang halalan ay gumagawa ng karahasan ang mga masasamang loob upang hadlangan ang proseso ng eleksyon. Partikular nilang inaalala ang kaligtasan ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors o BEI dahil na rin sa mga insidente ng kidnapping. Biyernes yun, araw ng Friday yun, wala na yung sambayang ng mga security namin. Pagdaan namin, bandang alas 12 doon kami, binaril, lambos kami. Walang kainin kapag takot ka. Kaya pupunta magtrabaho para mabuhay. Ngayong natapos na ang Basilan Circumferential Road, umaasa ang mga residente na makakatulong ito upang mapangalagaan ang kanilang mga buhay sa banta ng karahasan sa pamamagitan ng mas madalas na pagpatrolya ng mga otoridad. Apila rin nila sa pamahalaan na mabigyan ng sapat na seguridad ang lahat ng mga tauhan ng COMELEC at mga guro, partikular sa mga liblib na lugar. Dati may mga kidnapping, may mga extortionist sa daan, yung mga hold up. Ngayon, mula ng ang road dahil yung mga sasakyan, puros magagarang na yung sasakyan namin na maraming na may kotse dito sa amin. Dati hindi ka pwede magpapatakbo ng kotse dito. Mula Basilan, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Hinaling ng Philippine National Police o PNP ang kooperasyon ng publiko para sa maayos at mapayapang eleksyon sa Mayo. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa Ilacay. Nanawagan nga ang pamunuan ng Philippine National Police sa publiko na tulungan sila sa pagbabantay ngayong panahon ng halalan. Ayon sa PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, kailangan nila ang tulong ng publiko lalo na't nagsimula na ang 45 days campaign period ng mga local candidates noong Sabado, kung saan mas mainit ang nakikitang labanan sa politika na sa maraming lugar sa bansa, lalo na sa mga lalawigan. Gayunman, tiniyak ng general na plansyado na ang seguridad na ipinatutupad nila, subalit kailangan pa rin anihan nila ang kooperasyon ng mamamayan, lalo na sila ang nakakakita ng mga nangyayari sa ground. Minado din ang pamunuan ng PNP na hindi nila mababantayan ang galaw ng lahat ng kandidato na nasa 18,083 kung saan majority nito ay nasa local post na nasa 16,376. Kung may napapansin ani ang mga paglabag sa ngayong panahon ng campaign period, maaari itong i-report sa PNP hotline na 0917-547-5757 o 117.
Kaugnay nito, muling ipinaalala ng General sa mga regional directors na isailalim sa assessment ang mga lugar na nasa ganyang nasasakupan at agad na itaas ang alerto upang makapag-deploy ng tao kung kinakailangan. Balik sa Ilacay. Maraming salamat, Leia Ilaga. Nag-uulat mula sa Camp Crame. Nagsagawa ang Commission ng Elections kay COMELEC ng Operation Baklas sa mga posters at campaign materials ng mga kandidato sa probinsya ng La Union. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sama-samang inalis ng puwersa ng COMELEC, mga pulis, PPCRV, DILG at DPWH ang mga nakapaskil na campaign posters ng mga kandidato sa Operation Baklas sa La Union kaninang umaga. Partikular na binaklas ang campaign materials na nakadikit sa mga poste ng kuryente, waiting shed, maging sa tapat ng ospital sa kahaba ng National Highway sa San Fernando, La Union. Ang mga poster na wala sa tamang sukat, alinsunod sa Election Omnibus Code ay pinagbabaklas din. Dapat sa campaign period ng lokal. Kaya maski nasa tamang lugar siya, ilahin ko na lang sir. Sige. Matapos ang operasyon, sako-sakong campaign materials ang naipon ng COMELEC. Muli namang nagpaalala ang komisyon sa mga kandidato na sumunod sa batas upang huwag masampahan ng reklamo. Nag-warning nga kami ulit na kapag after ng baklas namin ito, after ng clean up, may madadaanan or makikita pa ulit kami in the same spot, yung same violation, mapipilit na kami mag-file ng necessary criminal complaint against them. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Magbabalik ang UNTV News. Mga tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2016. Jojo Binay, una. Miriam Defensor Santiago, PRP. Rodi Duterte, PDP Laban. Grace Poe, Independent. Mar Rojas Daang Matuid, LP. Roy Senieres, WPP, PMM. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Mga tumatakbo sa pagka-vice presidente sa May 2016. Alan Peter Cayetano, Independent. Chis Escudero, Independent. Gringo Honasan, una. Bongbong Marcos, Independent. Lenny Robredo Daang Matuid, LP. Antonio Trillanes IV, Independent. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Tamang pagboto, tamang pagbilang. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, umiiral pa rin po itong amihan o yung northeast monsoon na nakaka-apekto sa may northern Luzon, habang itong tail end of a cold front nakaka-apekto sa may eastern section ng Southern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Bicol at Quezon ay makulimlim po ang lagay ng panahon at makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang ang area naman po ng Cagayan Valley Region ay makakaranas din po ng mahinang mga pagulan. May mga pag-ambon sa Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalabing bahagi po ng Luzon kasama ng Visayas and Mindanao area ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May chance din po na magkaroon ng isolated thunderstorms kagaya po ng ating naranasan kagabi dito po sa Quezon City. Temperaturang pagtaya po ng Pag-asa, maaari pong umabot ang maximum temperature sa Science Garden sa Quezon City sa 32 degrees Celsius ngayon pong makapananghali. Samantalang wala naman po nakakita ang Pag-asa na panibagong LPA o bagyo na makaka-apekto sa ating bansa at yung amihan ay maaari pong tumagal ang apekto nito sa bansa hanggang sa Miyerkules. Yan ang ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Ray Pelayo nag-ulat mula sa Pag-asa DOST. Ipinadedeklara na ng mga abogado ng Iglesia ni Cristo na moot and academic ang amparo petition ni Lowell Menorca. Mula sa Court of Appeals, may report si Roderick Mendoza. Live. Yes, Roderick.
Yes, Flor, hinihiling ng mga abogado ng Iglesia ni Cristo sa Court of Appeals na ideklarang moot and academic na ang amparo petition ni Lowell Menorca II. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina, sinabi ni Attorney Patricia Ann Pordigalidad sa korte na hindi na maaaring ituloy pa ang pagdinig sa petisyon dahil umalis na ng bansa sina Menorca. Wala na rin naman ang silbi sakaling maglabas man ang kautusan ng korte upang mabigyan ng proteksyon sina Menorca dahil wala na sila sa jurisdiksyon ng korte. Katwiran ng abogado, paano bibigyan ng proteksyon ng Estado sina Menorca kung nasa labas na ito ng bansa? Sagot naman ng mga abogado ni Menorca, wala sa jurisprudence ng writ of amparo na pwedeng ideklara na moot and academic ang isang petition. Giit ng mga abogado ni Menorca, maaari lamang i-archive ng korte ang kaso kapag may mga hadlang sa presentasyon ng testigo at hindi maituloy ang pagdinig. Ibig sabihin nito, ayon kay Attorney Trixie Angeles, ay mananatiling buhay ang kaso sa loob ng 2 taon at maaari lamang itong i-dismiss ng korte pagkatapos ng 2 taon at kung wala na ang pagbabanta sa buhay ni Menorca. Maaari din anyang pabuksan muli ang kaso sakaling bumalik na ng bansa sina Menorca. Submitted for resolution na ang motion ng INC at maglalabas ng resolution dito ang korte sa lalong madaling panahon. Samantala, sinabi naman ng abogado ni Menorca na si Attorney Trixie Angeles na nakipag-ugnayan na sa kanila sa pamamagitan ng email sina Menorca, ngunit hindi sila otorisado na sabihin kung ano ang nilalaman nito sa ngayon. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Court of Appeals. Inilusad ngayong araw ng Quezon City Government ang e-bayad na magpapadali sa mga may transaksyon sa City Hall. Mula sa Quezon City, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Flor, magandang tanghali. Binuksan na nga ngayong araw ng Quezon City Government ang e-bayad system. Dito electronic ng pagbabayad ng mga real property tax, business tax at iba pa gamit ang cellphone, credit card, debit card at internet. Partner ng Quezon City ang USAID at iba't ibang mga bangko, maging ang telecommunications company. Plano rin ngayon ng Quezon City Government na gawing electronics na rin ang pagbabayad at processing ng birth certificate, NBI, marriage contract at iba pa. Positibo naman ang naging reaksyon ng mga taxpayer dahil mas maraming oras daw ang kanilang matitipid sa ganitong sistema. Para sa detalye, maaaring magtungo sa Quezon City Hall o di kaya ibisitahin ang Facebook page ng Quezon City Government. Ang e-bayad system ay nakatakdang ipatupad sa iba't ibang lungsod sa bansa. Flor? Grace Casin nagulat mula sa Quezon City. Pasintabi po sa mga nanananghalian, aabot sa 65 ang nasuwi. Nakaramihan ng mga bata at babae sa pagsabog na naganap sa Lahore, Pakistan. Naganap ang pagsabog sa parking lot ng isang children's park kung saan maraming tao ang nagdiriwang ng holiday. At ayon sa mga otoridad, nasa mahigit 300 din na nasugatan sa pambubomba. Hinako na ng Taliban faction na Jamaat-ul-Ahrar ang pag-atake na sinasabing target ang Christian community. Pansamantala muna ipinasara ang lahat ng mga recreational park sa syudad at pinayuhan ng mga residente na manatili muna sa kanilang mga tahanan. Nagdeklara na rin ng 3 araw na pagluluksa ang Punjab government para sa mga biktima ng pambomba. At balita pa rin sa labas ng bansa, 26 naman ang nasawi at mahigit na 70 na sugatan sa ginagawang pag-atake ng isang suicide bomber sa isang park sa Baghdad, Iraq. Makikita sa video na kuha ng mobile phone ng isang nanonood ng amateur soccer game sa Iskandariya ang lakas ng pagsabog at inako ng Islamic State militants sa pamamagitan ng isang news agency ang pag-atake. Kamakailan lamang ay aabot sa 6 na po ang nasuwi ng pasabugin ng ISIS ang isang fuel tanker sa isang checkpoint sa Hila. Ang mga pag-atake ay kasunod ng ginagawang pagkubkub ng government forces sa mga teritoryo ng Islamic State sa Iraq. Laking pasasalamat naman ng mga residente ng 3 barangay sa Guimaras dahil sa natapos na ang kalsada patungo sa syudad. Ayon sa kanila, madali na nilang may bibiyahe ang kanilang mga nahuhuling isda at yung pang mga produkto para maipagbili sa mga pamilihan. Narito ang report ni Lalaine Moreno. Matagal ng problema ng mga residente ng 3 barangay sa bayan ng Cebu na Guimaras ang sira at lubak-lubak na daan papunta sa syudad. Ang 3 barangay na ito ay tinaguri ang best fishing grounds ng Guimaras at kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng supply ng isda. Dito rin inaani ang mga gulay ng Sibunag na isinusupply naman sa mga kalapit bayan sa probinsya.
Ngunit gaano man kaganda ang kanilang mga produkto, hindi nila ito maibenta ng magandang presyo dahil nalalamog na ito sa biyahe, sanhi na hindi maayos na kalsada papunta sa mga pamilihan. Nga kung maghalin ka diri sa barangay, igo ka makalabot ito sa manami nga dalan, kapoy ka na ma'am, tapos ang mga products diri ma'am do hindi siya manami nga ma-deliver naton into the public market gid kay tama ni siya ka risky nga dalan. Inaabot ng 3 oras ang biyahe mula sa taniman at pangisdaan at bumabagal pa ito lalo na kung maputik at madulas ang daan dahil sa ulan. Magaguot mga salakyan, danlugid kagabudlay gid as in kung mag-ulan, mayabok kaga pertikid sa kabudlay isang dalan. Kaya laking pasasalamat ng mahigit 1,000 residente ng Barangay Alegria, Barangay Dasal at Barangay San Isidro sa binuksang 6.5 km road na ipinagkaloob ng pribadong sektor katuwang ang DSWD at Kalahi Seeds. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na ang pagdi-deliver ng mga produkto sa bayan dahil aabutin lamang ng 30 to 45 minutes ang biyahe. Alegria was considered one of the tourist potential area in the province of Guimaras with the presence of the longest river in the province of Guimaras. Sa April 15 pa, formal na magagamit ang bagong kalsada dahil hindi pa natatapos ang paglalagay ng aspalto rito. Inaasahan din na makatutulong ito sa paglago ng turismo sa lugar dahil sa maayos na daanan lalo't dito matatagpuan ang longest river sa probinsya ng Guimaras. May plano ring itayong wind turbines sa bayan ng Sibunag na magsisilbing dagdag atraksyon sa mga turista. Mula dito sa Guimaras, Lalaine Moreno, UNTV News Worldwide. At bukas na sa publiko ang modernong museo ni Gat Marcelo H. del Pilar sa Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Binuksan na ng National Historical Commission of the Philippines ang modernized museum ni Marcelo H. del Pilar sa Sitio Kupang, Barangay San Nicolas, Bulacan, Bulacan. Ang nasabing museo ay nakatayo sa lugar kung saan ipinanganak ang bihasang manunulat at bayaning si del Pilar na mas kilala bilang Plaridel sa lalawigan. Ayon kay NHCP Chairperson Maria Serena Jokno, ginasusan ng mahigit sa 10 milyong piso ang pagpapaganda sa museo na ngayon ay mayroon ng historical arts installation, interactive displays, artifacts, e-learning facilities at online lessons tungkol sa kasaysayan ng bansa na tiyak na pakikinabangan ng mga mag-aaral. Dati-rati, halos kakaunti lang ang laman nito. Wala talagang hindi buo ang istorya tungkol sa ating bayani, Marcelo H. del Pilar. Dito ang ginawa namin, talagang ginamit namin lahat ng espasyo para makabuo ng mga bagong gallery. Napaka makasaysayan, no? Ang muling pagpapasinaya sa museo ni Marcelo Hilario del Pilar, no? Na hindi ganong kilala ng kabataan ngayon, no? Hindi kasing sikat ni Jose Rizal at ni Andres Bonifacio at maging ni Antonio Luna, no? Subalit ito ang pinakamahalagang anak ng lalawigan ng Bulacan at pati na ng ating sariling bayan. Si Del Pilar ay hinirang na bayani dahil sa kanyang matapang na pagsusulat laban sa mga Kastilang mananako. Siya rin ang nagtatag ng kauna-unahang Diaryong Tagalog noong 1882 kung saan niya inilathala ang mga propaganda laban sa mga kaaway. Sa edad na 46, namatay si Del Pilar dahil sa sakit na tuberculosis. Iniwan niya ang kanyang pamilya para pumunta at tumulong sa pag-oorganisa ng mga kabataang Pilipino sa Europa, no? At siya ang nagpatuloy sa pagpapalimbag ng La Solidaridad. Umaasa ang NHCP na sa pamamagitan ng mas modernong museo ay mahikayat ang mga kabataan na pag-aralan ang kasaysayan, pati na ang buhay ng mga taong inialay ang sarili para sa kalayaan ng bansa. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Patuloy ang winning streak ng Phil-OC na si Jason Day. Tinanghal na kampiyon si Day sa WGC Dell Match Play sa Texas nito lamang linggo. Tinalo niya ang South African na si Luis Oosthuizen 5-4 sa final ng Austin Country Club para sa kanyang ika-6 na pagwawagi sa loob ng 13 torneo.
dahil sa panalo na agaw na ni Day ang pagiging world number 1 ranking sa Amerikanong si Jordan Spieth. Namayani si second seed Andy Murray kay Dennis Stoneman samantalang umayaw si Rafa Nadal sa second round match sa Miami Open dahil sa naramdamang pagkahilo. Pabugso-bugsong buo ang sumalubong sa 14 times Grand Slam champion nang ipa siyang itigil ang laro sa gitna ng napakainit na temperatura sa South Florida. Abante ng 94th rank na si Damir Dzumhar ng Bosnia, 2-6, 6-4, 3-0 at 30-15 up on serve nang umayaw si Nadal. Huling nag-quit si Nadal sa laro sa quarterfinals kontra kay Andy Murray sa 2010 Australian Open. Bago nag-retire si Nadal, 2 ulit nitong tumawag ng trainer para tingnan ang kanyang blood pressure. Samantala, pinadapa ni Murray si Stoneman 6-3-7-5 para umusa sa third round match kay 26 seed Grigor Dimitrov na naunang pinatalsik sa torneo si Federico Del Bonis 7-6, 4-6, 6-4. Kung noon ay ang Wish 107.5 ay mapapakinggan lang sa radyo o radio, simula ngayong Lunes ay mapapanood natin sila sa UNTV. Narito ang report ni Adjes Carion. Magkakaroon na ng pagkakataon ang lahat ng wishers na makita sa telebisyon ang fast-rising FM station, ang Wish 107.5. Simula ngayong araw ay mapapanood na sa UNTV ang programang Wish 107.5 TV. Magiging main host nito ang sumisikat na disc jockey na si Jellikis ng programang The Road Show, kasama sina DJ Princess Lay ng The Wonderland, DJ Alice ng The Wish List at DJ Faye ng Whispers of Love. Obviously, napakinggan lang nila kami on the radio. We talk to them. At dito sa Wish 107.5 TV, it's different. We feature also their favorite artists and many more. And syempre kaming mga DJ, may kita nyo, ibang-iba kami dito. Kami talagang i-entertain namin sila ng gusto. Layunin ng programang ito na makapagpakita ng intelligent alternative sa mga TV program na karaniwan ng napapanood natin. First time na ang ginagawa sa FM radio ay makikita on TV. Bukod rito, ang Wish 107.5 ay may mga innovation na ikinamangha ng maraming listeners, kung kaya nagkaroon ng demand na mapanood nila tulad na lang ng hinahanga ang Wish 107.5 bus na nagsisilbing mobile FM studio. Makikita nila kung saan kami nagpupunta, pati yung mga ibang DJ makikita na rin nila, yung mga hindi pa na, yung parang para sa kanila mystery pa, yung mga ibang DJs, makikita rin nila yung ganda nila. And also, yung mga segments na if-feature nila, makikita rin nila kung yung mga ginagawa namin sa wish wall, how we grant wishes and everything, and how this wish bus roam around the busy streets of the metro. Ilan sa segment na aabangan sa programa ay ang Wishclusive, Wish Happenings, Wish Update, The Wish Lounge, Wish to Know at marami pang iba na tungkol sa music. Ang Wish 107.5 ay ang #1 FM YouTube channel sa bansa na may 26 million viewership sa loob lamang ng isang taon. Umaasa naman si Jellikis na makakakuha rin ang TV show ng milyong-milyong viewer. Hopefully it's gonna translate to that, but we are just so thankful that we are the #1 FM YouTube channel in the country. 26 million and counting. So thank you very much sa ating mga wishers. Ang Wish 107.5 TV ay mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes mula alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon sa UNTV. Adjes Carion, UNTV News Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Ronnie Lakay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras.